Linisin niyong mabuti. Walang iiwang marka o evidence dito sa lugar. Utos na Lady A. Busog na naman ang alaga nitong mga buwaya. Hindi lang isa, kung hindi mahigit 100 na buwaya ang nasa kulungan ng mga ito. Sobrang lawak noon at ang mga halang na mga demonyo ang ipinapakain nito sa mga iyon. Hindi ko pa nababanggit. Kung wala kaming awa, mas lalo ito. May nakaraan itong ayaw nito ibahagi sa kahit na sino, kahit sa amin. Pero ang laki ng naitulong nito para mabuo ko ulit ang sarili ko mula sa nakaraan ko. Malaking impact ang nangyari noon sa amin ni Kendra. Magagawa ko lang tuluyang maging okay kapag napagbayad ko na ang lahat. Umuwi ka na. Bigyan mo ng oras sa mga anak mo at asawa mo. Hayaan mo at malapit ka nang matapos sa misyon mo. Magiging malaya ka na. Alam kong masaya si Lady E sa akin. Proud ito sa kung ano ang meron ako ngayon. Hindi ko man ipagsigawan, masayang masaya rin kasi ako. Thanks, Lady A. Sabi ko rito. Go, have some quality time to your family. Tumangutango ako saka nagpaalam na sa mga kasamahan namin na abala sa paglilinis. Bumalik ako sa office na parang walang nangyari. Taniya kong malinis na malinis ako bago umuwi. Magpapaalam na sana ako kay Mercedes na makita ko si Lander na nakaupo sa couch. May kape sa center table habang abala sa Mercedes sa computer nito. Lander? Pukaw ko sa atensyon nito. Gusto ko raw niya makausap. Kanina pa siya dyan. Ani Mercedes. Tumayo naman si Lander at mabilis na dinampot ang bouquet na nasa mesa kanina. Para sa'yo. Kabadong sabi nito. Nagsalubong ang kilay ko. Takantaka sa inaakto nito ngayon. Thanks. Hindi mo naman kailangang bigyan ako ng ganito. Sabi ko dito na napailing pa. Gusto sana kitang makausap. Mas lalong kumabog ang dibdib ko. May sumasagi sa utak ko na posible naming pag-usapan pero ayoko iyong tanggapin. Ayoko kasing masira kami ng best friend ko. Ano bang pag-uusapan natin? Sa lubong ang kilay na tanong ko rito. Nakikita ko sa salamin na pader sa likod ni Lander ang ekspresyon ng mukha ko. Very intimidating to the point na hindi nga nito magawang tingnan ang mukha ko. May problema ba kayo ng asawa mo? Sa lubong ang kilay na tanong ko rito pero hindi pa rin ito nagsasalita. Alis na ako? Pikong sabi ko rito at akma na sanang aalis ngunit pinigilan agad nito. Napatingin ako sa kamay kong hawak nito. Pinalo ko ng malayang kamay ko ang kamay nitong pumpigil sa akin. Agad naman itong inalis iyon. May gusto ka sa akin? Mahal mo ako? Prangkang sabi ko rito. Hindi nito iyon mabigkas-bigkas kaya ako na mismo nagsalita. Amira. Hirap ang tinig na anito. Kung ayaw mong mawala ang asawa mo sa'yo, itigil mo yung kalukuhan mong yan. Seryosong sabi ko sa kamuling naupo ulit. Biglang umiksi ang pasensya sa lalaking ito. Kalukuhan? Para itong pinagbagsakan ng langit at lupa sa itsura nito ngayon. Ngumisi ako rito at tumango. Yes, kalukuhan. Hindi mo nakikita ang mas mahalaga kasi hinahayaan mong lamunin ka ng maling idea na itinanim mo sa isip mo. Mahal kita, Amira. Matagal na. Bagya akong natawa. Gago rin itong isang ito. Mukhang gustong gawing komplikado ang mga bagay-bagay sa pagitan namin dalawa. Mahal mo ako? Gago. Cool na sabi ko rito. Inkas ang hirap sa'yo. Hindi mo sinaseryoso ang mga sinasabi ko sa'yo. Malungkot na sabi ni Lander. Nakuha pa nitong bumanat sa akin ng ganoon. Tanga? Bulag sa nakasanayan nitong idea na itananim nito sa utak niya. Napakabait ni Celine. Kahit gaguhan ang ginawa mong setup sa relasyon ninyong dalawa. Lander, sa tingin mo ba hindi mo nasasaktan yung tao sa ginagawa mo? Mahal mo ako? Kung talaga mahal mo isang tao at kung marunong ka talaga magmahal, hindi mo ilalagay sa alanganin ang taong iyon. Alam mong may asawa ko. Sa tingin mo, kapag umabot sa kanya mga sinasabi mo, makatutulong ba iyon sa akin? Sa amin? Of course not. Kung marunong ka talaga magmahal, hindi mo ilalagay sa alanganin sitwasyon ng taong mahal mo. Mariing ani ko rito. Amira, para na itong desperate na ginagap ang kamay ko. Napabuntong hininga ko. Gusto kitang sapakin. Umayos ka. Dahil kung patuloy ka magiging gago, ako mismo maglalayo kay Celine. Itatago ko siya para naman hindi mo na masaktan pa. Mariing sabi ko rito. Kaibigan kita, pero hindi ko kukonsentihin ang kagaguhan mo. Mag-isip ka, Lander. Kasi sa ginagawa mo,
Hindi lang ako na best friend mo pwedeng mawala sa'yo. Pati na si Celine na sobrang bait at willing umunawas sa kabubuhan mo. Sabi ko rito sa kaitutuluyan ng iniwan. Gago rin. Naiinis ako sa lalaking ito. Hindi ko hayaang magkalamat ang relasyon namin ni Kurt dahil ang sa best friend kong magulo ang isip ngayon. Pagsakay ko sa kotse ay agad na ako nag-utos na umalis na. Gago talaga. Bahala siyang mag-commute. Iniwan pa kasi nito ang sakyan sa parking lot ng building ko at sumabay sa amin. Itinaboy ko na ang negative thoughts at nag-isip na lang ng makabubuti sa akin. Habang binabaybay ang daan pa uwi, sunod-sunod na tama ng bala ang gumimbal sa amin ng driver ko. Kailan ba magiging payapa ang lahat? Tinap ko ang device sa tenga ko ng isang beses. Sunod ay 2. As usual, sila ulit yan. Natatawang sabi ni Tori. May mga kasama tayo sa lugar na yan ngayon. Huwag ka nang bumaba. Sila na bahala. Sabi nito. Nakahinga naman ako ng maluwag. Hindi naman nabasag ang salamin ng sakyan. Bulletproof kasi iyon. Nagawa naman ang paraan ng driver ko na makaalis kami sa location at ligtas na makauwi. Wala ang mag-aama ko nang dumating ako. Sabi ng kasambahay na nasa The Alphas Foodie ang mga ito kaya naman dali-daling nagpalit ako ng pambahay at sumunod sa kanila. Hindi pa man ako nakakapasok ay dinig ko na ang malakas na tawanan ng mga ito. O diba? Hindi halatang galing akong makipagbugbugan. Mommy! As usual, matinis na boses na naman ni Carla na tumakbo sa akin. Pati si Kurt na nakasalampak sa sahig ay mabilis na napatayo sa sobrang takot na baka madapa ang unikaihan nito. Wife! Nakahinga ito ng maluwag ng buhat ko na si Carla. Agad ito lumapit at hinalikan ako sa noo. How's your day with the kids? Nakangiting tanong ko rito. Fun. Alanganing sabi nito na ikinatawa ko. Alam ko ibig sabihin noon. Nagkulit ang mga anak namin. Hi. Kumuhay pa ako sa mga kaibigan nito na agad namang ngumiti na lumapit na kami sa pwesto nila. Pwede bang hingin ko na yung isa? Natatawang sabi ni Bea. Para naman may kalaruan, baby. Abo ko. Ano tingin mo sa mga anak ko? Pwedeng i-share? Natatawang sabi ni Kurt. Naglalambing namang yumakap si Carla sa akin. Mommy? Milk? Sa lubong ang kilay na tiningnan ko si Kurt. Kabisado ko ang oras ng paghahanap ng mga anak ko ng gatas. Kung hindi pa dumedede ang mga ito ng 2 p.m., ibig sabihin 4 na oras na mga itong hindi dumedede. Kurt? Nakangat ang kilay na banggit ko sa pangalan niya. Kumain silang cookies kanina. Kakamot-kamot sa ulong sabi ko kay Amira. Bakit ko ba nakalimutan? Nabanggit ni Amira na kapag nagutom at naghanap ng gatas sa mga bata ay nagtatantrums kapag hindi na ibigay agad. Yaya! Sita ni Amira sa Yaya. Nakakatakot talaga ang babaeng ito. Kahit ang Yaya ay parang ayaw nang lumapit. Kanina pang milk time ng mga bata. Bakit hindi niyo pinadede? Sulubong talaga ang kilay nito. Mahina lang naman iyon, sapat para kami-kami lang ang makarinig. Sorry po ma'am, nalibang po kasi kami ng mga bata. Bumuntong hininga si Amira. Let's go. Sabahin na natin painumin ng gatas sa mga bata. Tsak ting makakatulog na sila. Sabi nito, Baby ko, sa house na tayo mag-milk ha? Malambing na sabi nito kay Carla. Mukhang inaantok na si Carla kaya naman yumakap na sa ina nito. Ako na nagsabi na aalis na kami. Binuhat ko na sina Kian at Kevin habang ang mga yaya ang nagdala sa mga gamit nila. Pagdating namin sa mansyon ay agad na namin inihatid sa silid ang mga bata. Hindi ako iniimikan ng asawa ko. Pakiramdam ko pag pumasok na kami sa silid namin mag-asawa ay malilintikan ako. Mamaya nyo nalinisan pag nagising na sila. Ipahanda na rin kay chef ang dinner nila. Tiyak na maagang kakain ng mga iyan. Striktong sabi ni Amira. Opo ma'am. Sabay-sabay na sabi nila. Hinalikan na nito isa-isa ang mga anak namin. Gumaya na rin ako. Pagkatapos ay sumunod na ako sa kanya na dare-diretso na lumabas ng silid. Amira! Tawag ko rito. Pasok! Maring sabi nito nang mabuksan ang pinto ng silid. Sumunod naman ako nakakamot-kamot sa ulo. Sorry na. Ayoko nagsusorry ka. Dapat ma-realize mo na hindi lahat pwedeng sorry na lang. Paano kung wala na ako? Hindi pwedeng ang mga batang masunod. Gusto ko, itaas mo ang authority mo sa kanila. Ikaw dapat ang maging upper hand sa mga bata. Mariing anito. Nakalimutan ko lang silang painumin ng milk. Is that even a big deal? Sa lubong ang kilay na tanong ko rito. Are you okay?
Napabuntong hininga ito. Mukhang may dinadala ito at mukhang ayaw sabihin sa akin. Sorry. Humakbang ako saka ito kinabig payakap. Tell me what's wrong? Tanong ko dito habang mahigpit kong yakap. Kapag hindi nasunod ang lahat according to plan, gusto ko dito kayo sa The Alphas Town mananatili. Maging kaibigan ng mga anak natin ng mga anak ng mga kaibigan mo. Ayos lang din kung makakahanap ka ng iba kapag wala na ako. Bahagya kong inilayo ang asawa, saka pinitik ang noo nito. Nagsalubong ang kilay nito at bahagyang hinilot ang noo. Kung may negative thoughts ka, lumayo na lang tayo. Sa tingin mo makakahanap pa ako ng astig na asawang sobrang ganda? Gusto ko lang itong pangitiin pero hindi iyon na nangyari. Napahigbi ito sa kanilundag ako ng yakap. Buhat-buhat ko na tuloy ito hanggang sa humakbang ako patungo sa kama at naupo roon. Hey, worried na ani ko rito. Sorry, kulang na yata ako sa sex. Natatawang sabi nito pero humihikbi pa rin. Hindi ba sapat ang magdamag kagabi? Oh gosh, umina na ba ang performance ko? Tara, joke lang. Pagod lang ako. What happened? Hindi naman ako mag-freak out. Much better na alam ko para naman mas maihanda ko ang sarili ko. No more secrets, please. Nakikiusap na sabi ko rito. Sumugod kami sa isang hideout kanina ng Ambrose Gang. Tapos pagkatapos umuwi na ako. Sa daan kanina, pinaulan na naman kami ng bala. Okay. Huminga ko ng malalim. Kinakalma ang sarili. Ganito na ang buhay ni Amira. Parte na iyon ang buhay namin mag-asawa. Hindi rin tiyak kung pagkatapos ng gulo against Zopronio Ibon ay magiging payapa na ba. Pero kailangang intindihin ko ito. Kung kailangan dagdagan ko pa mga hiner kong bodyguards na lihim na sumusunod dito, much better. Feeling ko naman alam din ito na may nakasunod dito. Wala namang masakit sa'yo. Itcha ko. Seryoso naman ako sa sinabi ko pero natawa si Amira dahil bigla akong iniangat ang damit nito. Hoy, kamay mo. Natatawa pa rin sabi nito. Pumipisil-pisil na kasi iyon. I'm just checking. For sure, naalog ito kanina. Tinitingnan ko lang kung pantay pa. Napahagalpak na naman ito ng tawa saka pinitik ako sa noo. Mommy! Mom! Pareho kaming natigilan nang marinig namin ang tinig ng mga bata. Baka may ginagawa sila. Doon muna tayo sa room nyo. Danig namin sabi ng yaya. Gusto ko matawa sa sinabi ng yaya. Meron talaga kaming ginagawa. No! No! Mommy! Don't mommy! Itunulak na ako ni Amira. Dinig na kasi namin mula rito sa loob ang tinig ni Carla. Sinabayan pa ng dalawang kuya nito. Mommy! It's Kian. Mukhang paiyak na rin. Bagsak ang balikat na tinulungan ko sa Amira na makatayo. I'm so dumb hard. Akala ko ba matutulog na mga little monsters namin? Scammer itong mga ito. Miss na miss ko na mga bata. Ikaw din anak. Ngiti-ngiti na sabi ni Mommy. Ka-video call ko ito habang bumabiyahe ito pa uwi. Nasa office na ako. Ilan sa mga kasama ko sa organization ng escort ni Mommy para ihatid siya sa The Alphas Town. Nasabihan na rin ang mga guards doon tungkol sa pagdating ni Mommy. Kaya tiyak na papapasukin agad ito roon. Si Kurt ay nasa office niya. Marami pa rin itong dapat nasikasuhin lalo na't nasunog ang planta nito. Ang mga bata ay nasa yaya nila. Sobrang higpit ng bilin ko na kahit ang paglabas ay bawal. Kaya naman ang ginawa ni Kurt ay namili ng kung ano-anong pwedeng paglibangan ng mga ito. May pinapaset up na rin itong playground ng mga bata. I miss you too, Ma. Kaya na ipinangako ni Lady A, ligtas si Mommy na nakuha ng grupo ng Ambrose Gang. Abay, sigurado ako miss na ng mga bata ang lugaw ko. Super special yun. Ngiti-ngiti na sabi ni Mommy. Ako din, Mi. Miss na miss ko na yung lugaw recipe mo. Ipagluto mo kami agad ha, ng mga bata. Masayang ani ko sa aking ina. Oo anak, basta palagi ka mag-iingat. Ako na may nandito lang para sa inyo. I love you. Napangiti na naman ako. Marami na kaming napagkwentuhan nito, ngunit iwas na pag-usapan ng tungkol sa sinapit nito abroad. Habang magka-video call kami, pareho kaming natigilan ng huminto ang kinalululanan nito at lumarawan ang takot sa ginang. Mom? Are you okay? Worried na tanong ko sa ina. Amira! Nabitawan pa dito ang cellphone sa lap nito. Kitang-kita ko ang pagtaas nito ng kamay habang sunod-sunod na pumatak ang luha. Mommy?
Sunod-sunod kong tinap ang device sa tenga ko. Tinakpan ni Mommy ang cellphone kaya hindi ko na ito makita. Pero nakakakilabot na tunog ang nagpapigil ng hininga ko. Wait, Amira. Nagpapadala na ako ng mga orders. Sabi ni Tori na alam na rin ang nangyayaring sitwasyon. Amira, are you okay? Tanong ni Mercedes na lumapit na sa akin. Location, Tori! Location! Gigil ng tanong ko rito. 45 Street. Dali-daling dinampot ko ang susi ng motor ko, saka mabilis na tumakbo. Nataranta pa ang mga bodyguards ko at mabilis na sumunod sa akin. Kahit si Mercedes, nakuha pa nga nito umangkas sa motor ko at mahigpit na yumakap sa bewang ko. Calm down, Amira. Dinig kong sabi ni Tori. Paano akong kakalma? Sanay ako makarinig ng tunog ng baril pero hindi ako sanay na marinig iyon habang kausap ako ng aking ina. Halos paliparin ko na ang motor ko. Makarating lang sa location. Sobrang dami ng sakyan na nilagpasan ko upang makarating lang ng mabilis. Hindi ko mapapatawad ang demonyong iyon. Oras na may gawin sila sa mami ko. Titiyakin ko mamamatay sila mismo sa araw na ito. Oras na may gawin silang masama sa mami ko. Papatayin ko sila. Pinipigil ko lang umiyak. Hindi makatutulong sa akin iyon. Nandidilim ang paningin ko. Gusto ko makakita ng dugo. Dugo na mula sa mga demonyong iyon. Nang makarating kami sa location, marami na ang nakikiusyoso doon. Nakahinto ang dalawang kotse na tiyak kong kinalululanan ni Mommy at mga escort niya. May ambulance na rin at mga pulis. Hinaram pa kami ngunit malakas kong itinulak iyon. Tumba ito at wala nang nagawa kung hindi ang hayaan ako makalapit doon. Parang kandilang nauupos na napasalampak ako sa kalsada na makitang ibinababa na sa sasakyan ang katawan ni Mommy. Sunod-sunod na pumatak ang luha ko. Parang nag-shutdown ng utak ko at ayaw nang iproseso ang lahat. Isinama iyon sa dalawa pang katawan na natatakpan na rin. Amira. Lumod sa Mercedes sa harap ko at kinabig ako ng yakap nito. Tatawagan ko na ba si Kurt? Worried na tanong nito ngunit mabilis akong umiling. Pagapang nalupapit ako kay Mommy. Wala nang pakaalam kung para na akong nasisiraan ng bait. Ang makita ito sa kalunos-lunos na sinapit nito ngayon, sobrang sakit sa dibdib. Tinanggal ko ang takip, saka sunubsob sa dibdib ni Mommy ang aking muka. She's gone at wala man lang akong nagawa. Tulad ng sinapit ni Daddy, binaunan din ng mga demonyo ang noo ng Mommy ko ng bala. Ma'am, pwede ho ba kayo makausap for investigation lang? Sabi ng lumapit na pulis ngunit patuloy ako nakasubsob sa aking ina. Luhaan at blanco lang ang ekspresyon ng muka. Ma'am, pwede ba? Diyan lang naman kayo magaling. Hindi niyo naman magawa ang tunay na trabaho niyo. Mabilis na pinigil ako ni Mercedes. Galit na galit ako na yung tipong handa ko nang ibunton kahit na kanino ang galit ko. Calm down. Calm down. Bulong ni Mercedes ngunit hindi ako kakalma. Wala na ang aking ina. Langyap, magkamatayan na. Tumayo ako. Nabahiran na rin ang suot ko ng dugo. Hindi ko man tingnan, tiyak ako ang dalawang bangkay na katabi ni Mommy ay ang bodyguard na kasama niya sa sasakyan at ang driver. Nasaan ang mga kasamahan namin? Iginala ko ang aking tingin. Blanco pa rin ang ekspresyon ng muka pero iba ang nahagip ng tingin ko. Mabilis ako lumapit at hinablot ang cellphone sa lalaking nagvi-video sa crime scene. Mga gago pa kayo? Hindi niyo ba nakikita? Hindi niyo ba nakikita yung sitwasyon? Bakit ang insensitive niyo? Bakit ang kapal na mukha niyo? Galit na sigaw ko. Hindi ko maintindihan ng mga tao. Ganito na ang sitwasyon, waring excited pa silang kunan ng larawan at video. Ano maidudulot sa kanila noon? Satisfaction? Halika na dito! Ani Mercedes na hinila akong palayo. Binubuhat na isa-isa mga bangkay at inilalagay sa ambulance. Muli na naman ako napahagulhol ng iyak. Walang ginawang masama ang Mommy ko. Napakabuti nito. Inuunawa pa nga nito ang lahat kahit sobra na itong nasaktan sa ginawa ni Daddy at Tita Zaprea. Niloko nila ito pero sa Tita Zaprea alam kong malaki ang galit nito sa Mommy ko pero bakit kailangan itong idamay ang nanay ko? In the first place, ang Mommy ko ang inagrabyado nila. Pero bakit ganito ba ang sitwasyon nito ngayon? Para ako nalalambot na inalalaya ni Mercedes. Pasakay sa kotse na gamit ng bodyguards. Inihagas nito ang susi sa isa pang bodyguard para sa motor. Iuwi muna kita sa inyo. Sabi ni Mercedes ngunit mabilis akong umiling. Kay Mommy mo ako dalhin. Nangihinang pakiusap ko rito. Okay.
Inakbayan ako nito, sabay kabig at mahigpit na niyakap. Nananariwa sa isipan ko kung gaano ka-cool na mommy ang mommy ko. Sobrang mahal na mahal nito ang family namin na kahit sobrang sakit na iniisip pa rin nito kung ano makapagpapaligaya sa daddy ko. At yun ay ang hayaan nitong makasama ang kabit nito. Ginawa nito ang lahat upang hindi maging miserable ang buhay ko. Ginawa nito ang lahat para maging masaya ko. Amira, tatapusin ko ngayong gabi ang misyon ko. Iparating mo yan kay Lady A. Sabi ko dito. Sunod-sunod itong napabuntong hininga. Di ako magiging madugo ang lahat. Wala nang iba pantas na ginawa sa katawan ni mommy. Ni-request ko ang madali ang pagpapakremate dito. Kahit naman kasi mag-imbestiga ang mga ito ay wala din namang magagawa iyon. Hindi ko ipahawak sa batas ng bansa ang paghihiganti kong ito. Wala nang makapipigil pa sa gagawin ko. Dadanak ang dugo at lahat na magtatangkang pumigil sa akin ay titiyakin kong magsisisi. Abala ko sa pagpirma sa mga documents na nakatambak sa table ko. Nare-review ko pa rin iyon bago pirmahan. Sobrang dami ng trabaho at ang nais ko na lang ay matapos iyon upang makauwi na maaga. I'm so excited to see my children and my wife. Hindi sapat ang ilang oras sa isang araw at kung pwede lang na buong araw ko silang kasama. Pero hindi naman ako patatahimikin ng secretary ko kung ganoon. Pagsapit ng alas 5 ay umuwi na ako. Kasama ko pa rin ang secretary ko. Dumiretso kami sa library office ko upang ipagpatuloy ang iba pang gagawin. At least, nasilayan ko na ang mga bata kanina. Abala pa rin ako sa pagpirma ng lumapit ang secretary ko. Nagtatakang tiningnan ko ito. Nanginginig pa ang kamay na inabot ang cellphone nito sa akin. Why? Tanong ko dito. Bodyguard. Dali-daling idinikit ko ang cellphone ko sa tenga. Kung bodyguard ang tumatawag, tiyak na may nangyari. Oh God. Sir, I'm listening. Huminga ako ng malalim upang ikalma ang puso ko. Wala na po, Mami ni Ma'am Amira. Tinambangan po kanina. What? Are you serious about that? Gulat na gulat ako. To the point na sa sobrang shock ay naninikip ang dibdib ko. Sobrang excited pa ni Amira kanina na makauwi ang mami nito. Nasaan sa Amira ngayon? Wala bang balak na magsabi na naman sa Amira katulad na nangyari sa daddy niya noon? Kikim-kimi na naman niya? Paano naman ako? Ano pang salbi ko sa kanya? Gusto po kayong makausap ni Ma'am Mercedes. Sabi ng tauhan ko. Saka ako narinig ang boss ng secretary ni Amira. Puntahan mo siya. Ako na nakikiusap sa'yo. Baka may gawin siyang kilos na padalos-dalos kung walang magpapahinto sa plano niya mamayang gabi. Nasaan kayo? Tanong ko dito. Naninikip ang dibdib ko. Tiyak na sobrang nasasaktan ngayon ang asawa ko. Tinandaan ko ang address na sinabi ni Mercedes at agad na nagbilin sa mga yaya na bantayang mabuti ang mga anak namin. Pero bago pa ako makaalis, dumating si Kea at si Boss H. Kukunin muna namin ang mga bata. Doon muna sila sa mansyon. Mas mabuti nga iyon. Tiyak na mas mababantayan ng mga anak ko doon. Ipinatawag ko ang mga yaya at sinabihan ng mga itong ihanda ang lahat ng gamit ng triplets at sumama muna kina Boss H. Pinasama rin ni Boss H sa akin ng iba pa niyang bodyguards upang makatiyak daw na ligtas kami mag-asawa. Nang makuha na ng mga ito ang mga anak ko, saka kami umalis kasama ang mga bodyguards patungo kay Amira. Inabutan ko ito sa address na ibinigay ni Mercedes at isa iyong maliit na chapel sa tabi lang ng crematorium. Yakap-yakap nito isang cremation urn. Hindi umiiyak pero tulala lang. Hindi pa nga nito pansin ang dahan-dahan ko paglapit dito at pag-upo sa tabi nito. Saka ko siya ipinaloob sa mga bisig ko. Bakit kailangan nga si Mommy pa? Bakit hindi na lang ako? Total ako naman yung walang silbi. Bakit yung mommy ko pa? Para itong nakahanap ng pwedeng sandalan at iyakan. Hindi ko rin napigil ang makadama ng awa para rito. Parang pinagdaanan nitong muli yung sakit ng ang daddy naman ito ang nawala. Matapang si Amira. Malakas pero sa ganitong pagkakataon, makikita mo talaga yung sakit na hindi na nito kaya pang itago. Yung mommy ko. Please. Please sabihin nyo na ba joke lang ito? Hindi ko kaya. Hindi ko matatanggap ito. Para itong nawala na ng gana. Basta umiyak na lang. Inilalabas ang lahat ng sakit sa dibdib nito. Sobra na yung sakit. Ayoko na. Hirap na sabi ni Amira.
Andito pa kami ng mga bata. Lalaban tayo. Bulong ko dito. Kahit ubusin ko pa ang pera ko para kay Amira, para sa justice na inaasam nito, handa akong gawin iyon. Ayoko na. Tanggalin mo yung sakit dito, Kurt. Hindi ko kaya to, please. Please. Hindi ko na kaya ang sakit. Nag-e-echo pa ang pag-iyak nito sa loob ng chapel. Sa Mercedes na nasa bandang pintuan ay tahimik na tumatangis. Hindi rin magawang tingnan ang pagbe-breakdown ng kaibigan. Kumuyom ang kamao ko. Mga demonyo ang dahilan kung bakit nasasaktan ng asawa ko ngayon. Hindi pwedeng manahimik ako at hayaan lang ito na nasasaktan. Maya-maya pa sinabi nitong gusto nitong mapag-isa. Gusto ko mandamayan ito ngunit ayaw nito kaya sumama na lang ako kay Mercedes. May mga pulis sa labas. Meron ding media pero hindi makapasok dahil sa higpit ng bantay. Nanatili lang ako kung saan tanaw ko ang tumatangis na asawa ko. Kung maging malupit man ito sa paghihiganti nito, hindi ko siya pipigilan. Grabe na ang kinuha ng mga demonyong iyon sa asawa ko. Baka tulungan ko pa ito. Hindi kami mabuting tao lalo pat pamilya ang sasaligin. Kaya naming maging demonyo para sa mga taong mahal namin. Tumipa ako ng mensahe sa group chat namin magkakaibigan. Sinabi ko sa mga ito ang location namin. Kailangan ko ang marami pang connection ngayon. Hindi pwedeng si Amira lang ang kumilos. Amira! Luha ang niyakap ako ni Kendra. Sinabi ko nang huwag itong aalis sa isla pero anong ginagawa nito dito? Anong ginagawa mo rito? Sinabi ko na sa'yo manatili ka sa isla, di ba? Hindi itinago ang code na pakikitungo rito. Dadagdagan pa dito ang trabaho ko. Tiyak na naisin na magulang nito na makuha si Kendra. Kapag nakuha nila ito, tiyak na magagamit nila ang perang nasa pangalan nito upang magpalakas ng puwersa. Kung inaalala mo na baka kunin ako nila Mommy at Zopronio Ibon. Malabo na iyong mangyari. Inilagay ko na sa pangalan mo pero ginahabol nila sa bank account na nakapangalan sa akin. Ikaw na bahala kung saan mo yun ilalagay. Sabi nito. Marasa naging buntong hininga ko. Alam ba nila? Sabihin mo sa kanila na nasa pangalan ko na. Ani ko rito. Nagtaka ito pero mabilis naman tumango. Iniabot ko ang cellphone ko dito. Hello? Amira, ano pang kailangan mo? Congratulations nga pala sa mommy mo. Dinig na dinig ko ang boses ng mommy ni Kendra. Mahigpit na kumuyom ang kamao ko. Pinakalma ang sarili. Mom, it's me. Kendra? Is that really you? Nasaan ka? Ipasusundo kita. Tumawag lang ako para sabihin na wala na kayong ahabol sa akin. Ibinigay ko na kay Amira lahat ng nasa bank account na hinahabol ninyo. Ano sabi mo? Hindi ka ba nag-iisip, ha? Tumigil na kayo. Sumuko na kayo sa pulis para pagbayaran na lahat ng kasalanan niyo sa batas. Ingrata! Ngayon ay tinig naman iyon ni Zopronio Ibon. Hinablot ko ang cellphone ko at ako na ang kumausap dito. Galit na galit ang puso ko para sa mga taong ito. Titiyakin kong kahit Diyos ay matatawag ninyo sa paghihiganti ko. Papatayin ko kayo! Nandidilim ang paningin ko sa labis na galit. Nagpapatuwa ka ba? Sa tingin mo kayang-kaya mo ako? Iha naman, wala magagawa ang mga pulis para salingin kami. Hindi mo kami pakukulong kahit nagustuhin mo pa. Sabay tawa nito na sobrang sakit sa tenga. At sinong may sabi na umaasa ko sa batas ng bansang ito? Nagpapatuwa ka ba? Sa ginawa niyo sa mami ko, baka kayo pa magmamakaawang sana. Batas na lang ang umusig sa inyo. Dahil titiyakin ko na kapag ako ang makahuli sa inyo, pagsisisihan nyo, pagdurusa kayo, higit pa sa mga sakit na ipinaranas nyo sa pamilya ko. Tumitig ako kay Kendra. Gusto ko makita nito sa aking mga mata ang galit sa magulang nito. Hindi ako mag-aalinlangan na patayin kayo, kahit pa nakaharap ang anak ninyo. Kita sa mukha ni Kendra ang takot ngunit hindi man lang ako nakadama ng awa para rito. Amira, gawin mo ang gusto mo sa kanila dahil kahit ako, hindi ko na rin sila makukuha pang patawarin. Ang laki ng kasalanan nila sa akin. Sa atin. Tama lang na magdusa sila. Sabi ni Kendra na lumarawan ang nadaramang pagkamuhi sa magulang nito. Mabuting tao naman ito pero hindi ako mahahabag dito kapag pinatay ko na ang magulang nito. Hindi nito kailangang makita iyon.
Grabe na rin ang dinanas ni Kendra. Kasama na ito sa mga ipaghihiganti ko. Si Daddy, si Mommy at ang kapatid ko, si Kendra. Ibinaba ko na ang tawag at tinalikuran nito. Amira, I'm sorry. Dinig ko sabi nito. Hindi ako magagalit kung ano man maging desisyon mo. Sobra na sila. Masyado nang malala ang kademonyuhan nila. Kahit naman magalit ka, wala na akong pakialam. Maring sabi ko rito at talalikuran na ito. Lumapit ako kay Kurt at yumakap dito. Gusto ko lang kumalma kahit konti. Dinig ko kanina usapan ng magkakaibigan. Lahat ng connection ng mga ito ay ginamit ng mga ito upang hindi makalabas ng bansa ang mga demonyo. At lahat ng possible exit ay naglagay na sila ng tauhan. Tiyak na rin pati connection sa ibang tao ay ginamit na. Oras na humingi ng tulong sa Nazopronyo Ibon sa kanila ay ititimbre agad ng mga ito sa kaibigan ni Kurt. Sasama ko sa inyo, sabi ni Kurt ngunit mabilis akong umiling. Hindi. Umuwi ka sa bahay. Samahan mo ang mga anak natin. Amira, pangako, pag umuwi ako sa inyo, wala nang ganitong problema. Tatapusin ko na ngayong gabi. Sabi ko rito, nginitian pa ito ng pilit. Gusto ko lang na mapanatag ito.